Siguro pare-parehas tayo na tinatamaan tayo, naninibago tayo sa malamig na klima. Si Ezra, meron ka rin bang Meron ka rin bang samid? Okay? Magandang umaga sa inyong lahat and Happy New Year sa lahat. Maligayang Pasko at maligo sa bagong taon. Yan ang usual na terminology ng mga boys. Ano mga boys? Yan, yung problema natin. So, nasa bagong serye tayo ngayon. So, welcome sa ating bagong topic for the month of January 2026. Sa ating mga nasa FB page, sa ating nasa YouTube channel, ito po ang ating bagong topic for the month. The power of with Him. Siguro, banggitin ko na rin sa inyo kung paano ko mag-aral. Pag nag-aaral ako, humingi ako ng wisdom kay God. Lord, paano ko ito mai-present para ma-reach out ko din? May mga tao na hirap sila intindihin ang iyong explanation. At naintindihan ko yon. Ngayon, sabi ko, mas naiintindihan nila sa picture. Kaya sabi ko, God, paano ko ipipresent ang the power of with Him? Bakit yan ang slogan natin? Gusto ko maintindihan natin at gusto ko imbitahin throughout this year na isama natin si God, the power of with Him. Kasi nakakapagod kung lahat ng effort na ginawa mo ng 2025, wala rin nangyari. Try, isama si God sa buhay mo, sa desisyon mo. Di ba marami tayong mga efforts na ginagawa at ngayon ang wala rin namang resulta. How about having God in your life? Maging yung ating mga biglang galit, yung ating biglang desisyon, na kumusta yan? May maganda ba nangyayari? Gusto ko ipakita sa inyo yung katabi ng batang yan. Kapag siya lang mag-isa at wala yung with Him na kasama niya, sasabihin ko sa inyo kaya ako naging Kristiyano at naging pastor dahil nakita ko ang katotohanan na walang safety place dito sa earth. Yung ilalim ng dagat, hindi mo pwedeng kontrolin ang tidal waves, ang tsunami. Yung harapan na hinaharap nila, sino na sa inyo nakarating sa future na pwede tayo magmalaki? Kaya ko nang sagwanin ito, Lord. Hanggang kailan? Kailangan ko nang with Him. Yung nasa paligid natin, minsan kamag-anak mo pa, kaibigan mo pa, siya pa minsan ang gumagawa sa atin ng scam. And for this year, isama natin si God. At iyan ang laman ng ating message. Nakita nyo yung horizon puting-puti. Na ako, di ba, katotohanan sa inyo na marunong mag-drive. Yung nakikita mo na nga yung harapan mo, na aaksidente ka pa. Nakakasagi ka pa, but how about yung haba ng future, papaano natin ito pupuntahan? Kaya I encourage you to invite Jesus in your life, the leadership of the Holy Spirit, dahil ito ang magdadala sa atin sa success and effective in a relationship sa ating family. Sa pamilya natin, ang hirap ng walang Panginoon. Kapag walang Panginoon, walang forgiveness. Personal government mo ang masusunod. Di ba? Kapag hindi mo sinama si God, sino ba nag-require ng forgiveness? Si God lang naman. Kaya pag hindi na tayo nagpapatawad, ibig sabihin katulad na natin si Eva at Adan, kainin mo yan. May nagbubulong na sa iyo. Kaya gusto ko magsimula sa katotohanan, kapag ang ating buhay may sarili na tayong reasoning, you're under attack. Katulad ka na ni Eva at Adan, ipinagtatanggol na nila ang pagkain nung sinabi nga na bawal yan pinatulan natin. So, our focus for this month will be a character study of ordinary people living like you and me. Ordinaryo lahat ito, pero tinawag ni God with evidence that God was with them. Ang goal natin ito, yung evidence na God was with them. Kasi kapag wala si God, sasabihin ko sa iyo, maging ako, hindi rin ako effective sa ministry. So if you are tired last year running your family, your career, your ministry in 2025 without much result, learn from these 4 individuals who live with the presence of God or who live in the presence of God. Kasi kung in the presence of ourselves, kapag may pera ka, ubus. Kapag gusto mo magwawala ka. Kung gusto mo lumaboy, lalaboy ka. Ikaw na lang nasusunod, walang disiplina. Kasi sarili mo yan. Bakit ba? Katawan ko to . Di ba yan ang reasoning natin? So kapag gusto mo malungkot, gusto mo discourage ka, ikaw ang nasusunod. Kaya mahirap magpatuloy kasi nga ang future, kaya yung slogan natin, nilagay ko na rin sa ilalim para habang itinuturo ko ito, at least nare-remind yung mga, anong tawag dyan, Jonathan? Yung may mga taong picturesque ang learning process.
na kailangan nila nakikita. At ayan ang goal ko na this year, lahat ng slogan dyan nakalagay sa ilalim para makita natin. So anong purpose natin? Kasi hindi tayo nag-aaral dito para patamaan kayo. Wala rin mangyayari. Kaya ako tinapos ko na yung idea na yun na tumatakbo na kailangan sagasaan ko ito. Word na din. Ang purpose natin na marinig mo ang word ni God at yun ang bababago sa atin. Kasi kung puro, yung lagi tayo palo, lagi na lang tayo, kailangan magtatatalak para ang tagal ng ginagawa yan. Walang nangyayari. Let's allow the Holy Spirit to work within us, with us, at kasama natin siya. To examine biblical figures who exemplified courageous and steadfast service to God despite their personal limitations. And to explore the advantages of divine partnership in facing the challenges of 2026. Gusto nyo ba makarating sa December na successful and efficient, effective sa buhay mo? Always remember the power of with Him. Sabi ko nga, like kung naalala nung nagkaroon kami ng prayer sa pagbubuhos ng building ni na Felix, naalala ko naman yung kaya natin magkaroon ng energy, kain ka lang ng kain ng carbohydrates, pero ang ating strength, si God lang ang nagsabi na I am your strength. The joy of the Lord is my strength. So always remember this January topic at ang 4 na series sa loob ng January dahil maganda itong guide throughout the year. Kapag pagod ka na sa iyong mga efforts, Lord, hindi pala talaga kaya. This year, sabi ko nga sa inyo, ito yun na yung year. Ilang buwan na lang, tatamaan ko na ang aking 20% discount. Na kahit ayaw ko, Jess, talagang tatamaan mo yan. Umaandar yan. Ngayon, anong kasunod nito? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, I am with Jesus. I am with the Holy Spirit, or else hindi ko alam ang horizon. Puting-puti masyado kung saan papunta. Kasi hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, alam ko na yung pastor ako. Una-una, wala pa naman ako narating. Hindi pa nga ako nakarating alas 5 ng hapon ngayon eh. Sino nakarating sa inyo alas 5 ng hapon ngayong araw na to? Wala pa eh. Tapos pag magmamalaki ako, so ipipilit ko ang aking paraan, wala din. Kaya nga ako, Lord, totally surrender. Kaya pag nag-worship tayo, nakataas ang kamay ko minsan, Lord, I surrender to you, Lord. Ito na yung last. Last ko na ng nasa line of 5. Erlyn, ikaw ba ngayon? Birthday ni Erlyn ngayon. Ano si Erlyn? 62 actually. Magsi-63. So hindi natin pinamamalita yan dyan lang sa FB saka sa YouTube. Okay. Ito ang outline natin. Sabi ko nga sa inyo, pag nagpipray ako, Lord, bigyan mo ako ng wisdom paano ko ituturo itong the power of with Him. Number 1, assurance of the unknown. Assured na assured ka sa hindi mo alam. Ano naman yan? Number 2, some give sal in the season of hunger. Yan. Yan, anong nangyari? Ito, ba't napunta tayo sa hunger? Yan, nakita mo yan. Yan, samgyup, yan, kainan na. Yan po yung Lord's Supper namin kanina. Napindot lang, o yan. Masaya dito sa atin. Yung katulad ng ganyan, may nakaunting pagkakamali, kailan nagwawala na tayo. Kailangan masaya tayo. O kasi doon mo makikita na kung mahal mo, uunawain mo. O yan, katulad niya, hindi naman nagkakamali yan. Na pindot lang ang tawag dyan. Di ba maraming way of, So, samgyup para sa mga taga-probinsya na wala sa inyong samgyup, ang term sa inyo ay eat all you can. Although meat lang ang pinag-uusapan yan, pero yan ang terminology ngayon ng eat all you can. Eat all you can in the season of hunger. Gusto nyo ba mapakinggan yan? Next week na yan. At itong mga peaceful family living during calamity. Kita nyo ito, naglalaro pa sila ng piko. Nagpipiko pa sila habang ang taas-taas ng baha. Di ba lagi natin nireklamo, grabe ang baha ngayon sa Pilipinas. Naglulutangan yung mga kotse. Hindi naman sila barko. Pero makita nyo, pwede kayong mag-enjoy at mag-rejoice kasama ang with Him kapag siya ay kasama ninyo. Para may idea kayo sa number 3. Naalala nyo si Noah? Nagpapatingtero pa sila doon sa loob, sina Ham, Shem, and Japhet. Pero mga tao, nag-struggle sa labas. Iyan ang kaibahan na may with Him. At ito, clear vision in an unsure direction. Hindi mo alam ang direction, pero clear. Jeff, tama, enjoy, no? Clear. So simulan natin ito ngayon. Assurance of the unknown. Gusto mo assured sa future na hindi mo nakita, ni hindi mo pa man narating? Yan, tingnan natin.
Pag-uusapan natin dito si Jesus as human minister, as human being. Si Jesus kasi siya ay 100% man, at the same time 100% God na naandito. Kasi anak siya ng Diyos. At kaya lang, ipinanganak niya siya ni Mary, kaya sabi ng Bible, kaya nga yung mga nagdidebate, hindi, si Jesus tao lang, hindi, Diyos. Pareha sila tama. Kaya lang problema, 50-50 lang ang kanilang pinag-uusapan. Tanggapin mo ang katotohanan, kaya nga sabi sa Bible, have faith in God. Yan ang sabi niya na ganyan siya, o yan siya. Sinabi ni Jesus, nagtatrabaho siya, o di nagtatrabaho, paniwalaan mo lang. Hindi kasi nakita ko lang nakatambay lang yun dyan kina Banji. So, walang issue doon. Ang issue doon, anong sinabi niya, paniniwalaan mo lang. Assurance of the unknown. Hindi ko alam ang future. Hindi ko alam kung aabot ako ng 5 o'clock mamayang hapon, bukas, or aabutin pa ako ng 50 years. Magsi-60 ako ngayon, plus 50 years. Ilan yun? 45. Di ba, Alice? Di ba? Hindi mo alam kung aabutin. Tama bang bilang ko, Marisa? 60 plus 50, 45. Di ba? Ganyan. So, pagbigyan na natin, Ria. Yan na nga kaya. So assurance of the unknown, papaano ko matitiyak ang future na hindi ko naman narating? Pero sinasabi ni God, galing ako doon, bumalik lang ako sa future para alalayan kita, Dennis, alalayan kita, Vince, para marating mo ang pagdadalan ko sa iyo. Pero kung sigurado, kaya nga sasabihin ko sa inyo, ayaw na ayaw ko sumunod kay Satan. Alam niyo kung bakit? Ultimong uuwian niya impyerno, pinagawa niya pa kay Jesus. Impyerno na yun yung kanyang uuwian, wala man siya nagawa, o saan ka dadalhin yan? But dyan tayo susunod. So this 2026, I encourage you to look at this power of with Him. Pag-uusapan natin si Jesus, dahil hindi lang siya God, hindi lang siya tao, kundi siya ay modelo natin. Modelo sa buhay kung paano mag-build ng relationship at the same time, effective na ministry. Okay. Yan lang ang verse natin para hindi tayo masyadong mapagod. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Ano yung anointed? So, paliwanag natin mamaya yan. And how He went around doing good and healing. Ilan ang ginagaling ni Jesus? Hindi siya nagmi-minister dito as God, as human being. Kasi tayo magiging model kasi hindi na marunong ang tao mag-minister. He went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with Him. Ang gusto ko makita ninyo na si Jesus Christ ay on top of the authority. Kapag ikaw ay alam mong authority mo, lahat ng mga gusto makialam dyan, na gusto mag-squat sa iyong jurisdiction, hindi pwede mong alis ka dyan, akin to. So dapat makita nyo, hindi yung pagdating nyo sa bahay nyo mamaya, Marisa, Banji, Jess, may nakatira na dun sa pintuan ninyo. Dito na po ako titira. Hala, bahay namin to. Gagawin mo, gagawin mo, Jess, pagdating mo sa bahay nyo, may nakatira na dun, may nakabahay na, sasabihin mo, excuse me, makikidaan po kami sa bahay namin. Hindi. Psst, alis. Dapat alam mong yung authority. And this year, dapat alam mo kung anong paninindigan mo na binigay ni God. Okay? Because God was with him. Point number 1. With him, all issues have an answer. Lahat ng issue sa buhay, merong sagot kapag merong kang with him. Pero kung ikaw ay merong without, don't expect na masasagot lahat yan. Ang number 1 na kinakatakot ko, ang hirap na, kaya bakit marami ang namamatay ngayon sa stress, sa cancer? Kasi pinipilit ng tao ibalanse ang buhay. Gusto kong sasabihin sa inyo na dito ko nakita na sa pag-aaral ko din, pagtatanong ko kay God, Lord, paano ko babalasahin ito? Ay, paano ko ito patatakbuhin, ibabalanse itong buhay ko? Kaya dito ko kayo gustong ipakita sa inyo to. Pag hindi mo ito naintindihan, itatry mo ang effort mo to run your own life. Itong word na is purpose. Ginawa lang natin ito sa 211. Baka maghanap kayo ng books nito. Wala nito, dito lang ito sa 211. Ginawa natin acrostic para mas matatanda. Acrostic, ibig sabihin, sinunod-sunod natin is purpose. Sa aking desire na mag-disciple ng tao at mag-reach out, nakita ko na maging sa sarili ko, ang hirap ibalanse ng ating is purpose. Ano bang is purpose? Ito ay mga buhay. Tayo pala ay merong one life with many lives inside of us. So, Pastor, parang nakakalito yun na. Ako ay merong isang buhay with many lives within. At hindi nyo ito maririnig sa iba. At nakita ko lang ito sa Bible. Hindi na, dahil nagmamalaki tayo. So, anong ibig sabihin nito? Alam na ito sa inyo na dumaan ng C2C. So,
We have one life, I have one life with many lives, katulad nito, meron akong spiritual life na kailangan ko nag-grow. Pag sinabi mong life, may growth. Kapag walang growth, patay. Ganun lang kasimple yun. Pag sinasabi ko, ay may spiritual life ako, bakit patay? Meron ka ring physical life. Kasama na dyan, isabay na natin dyan ang physiological life mo. Ang physical life, ito yung may muscle. Ang physiological, yung nasa inside. Meron tayong emotional life na kailangan mo mabalansihan. Paano ba balansin yan? Meron tayong relational life sa ating family. Meron tayong financial life. Kapag maayos ka dun sa SPER ISS, pero sira ang iyong finances, sira pa din. Hindi mo maibalanse ang buhay mo. Paano mo nga ibabalanse yan? Kailangan mo ba i-track ang araw-araw yan? Dito mo kailangan si God. Ang I, intellectual life. Kailangan ko nag-grow din itong aking life. Hindi yung 2 plus 2 Dennis. Ha? Anong year mo na? Third year college. Okay, ulitin natin ha. 2 plus 2. Ha? Kailangan mo nag-grow ang intellectual life mo. Kailangan ko bang explain pa yon? Siguro wag na. Ano yung S? Social life. Hindi tayo, no man is an island. Hindi tayo nilikha ni God na nag-iisa. We have to go in a social areas. Like ang church, uma-attend ka. Ito actually ay isang form of socialization na kailangan natin magmingle for us to grow with our social lives. Then last S, para sa mga asawa at sa mga binata, yan ay sexual life. Binigyan tayo ng ganyan, maraming nasisira dyan. Ngayon itong sasabihin ko sa inyo, tanggalin mo si God at itry mo ibalanse ang buhay na yan. Ang hirap. Kaya kailangan kita God. Kasi kung sarili ko lang na disiplina, hindi ko kaya. Kaya sa inyo na magta-try this 2026, lahat ng effort mo to run your life with your own spiritual life. Hindi ko kailangan si God, nagbabasa naman ako ng Bible. Physical life, no. Malakas ako nag-walking ako everyday. Emotional life, matibay yata ito. Talaga. Relational life, kumusta ang iyong relasyon sa bahay? Financial life, intellectual life. Hindi ko sinasabi ito sa inyo para gawin ninyo. Kasama ako dito kasi Christian din ako. Dapat makita rin ito sa akin. Intellectual life. At malalaman nyo sa aming mga pastor kasi andito kami sa harapan every week. Alam nyo kung nag-aaral kami ng Bible. The way naman nagbabasa kami, we with Him. Kasi pastor hindi nagbabasa. Makita nyo, ito, kapag tumatayo kami rito, this is judgment day for us. Kapag ang narinig nyo last week, last month, ganun pa rin ang sinasabi ko, si pastor parang paulit-ulit. Ano ba to? Senior citizen na talaga? Okay? Lahat yan dapat nag-grow. So with Him, all issues have an answer. Lahat ng issues mo dyan sa Spurface, ano ang problema mo na hindi ka nag-grow last 2025? Then wag mo ililipat ang 2025 sa 2026. Dapat mag-mature tayo dito. Kailangan halapin natin. Sa emotional life, ang daming tama dyan. Andyan ang tama ng loneliness. Andyan yung grudges, yung mga galit natin, ang bilis natin bumigay, naghintay ka lang ng kaunti, tagal mo. So, ganyan ka pa rin ba, ililipat ba 2026? Then, let us deal with this. Sabi nga ni JR sa kanilang biyahe galing Atimonan kahapon, ang traffic. Ngayon, hindi mo pwedeng kontrolin ng kalsada, hindi iyo yan. That's public. Kaya ako, pag natatraffic ako, meron akong prayer points, sige mag-traffic ka. Galing din ako ng Antipolo kahapon. Dito kami dumaan sa Tikling. Ganun pala ang kalsada doon. Humahalik na yung tuhod ko sa aking hinahalikan ko ng tuhod ko sa tarik. Muntik ko na itulak ang aking bisikleta. Hirap na hirap ang bisikleta ko. Pero ako kaya pa. Kaya tuloy-tuloy lang. Makita mo na, yan yung kailangan ko ng the power of with Him. Kasi kung ako lang, naku po, grab pa uwi. Kasama ang bisikleta sa loob. Kasi talagang alam mong ang hirap. Sasabihin ko sa inyo, hindi ibig sabihin dahil nagma-mountain bike ako, masaya ang mountain bike. Biking is a work. Nakakapagod. Halos gusto ko nang bumigay, pero kailangan kong idisiplina ang katawan ko kasi ang katawan natin, kapag nakaupo sa table, ang sarap kumain. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Pag nagkaedad ka pala sa ganitong level, ang lakas ng appetite, ang hina ng metabolism. Ang lakas namin kumain. Pag nakita gusto mo kainin lahat. Kailangan din physical life. Pangalawa pa lang yan, may emotion ka pa. Yung relasyon mo sa bahay.
At ang mabigat sa relational life, sasabihin ko sa inyo, hindi katulad nung 10 years ago, ang mga anak ko maliliit pa. So nag-grow din sila. So nagkakaedad, nagbabago din ang dealing mo sa kanila. Kung nung madali mo, nung nayayakap mo pa anak mo, ngayon hindi na. Yuck, si Dodi. Ganyan na sila. Samantalang nun, Dodi, sama ako. Ngayon, palalakad kami, meron na kami pupuntahan. Oh, iba na. Oh. So makita mo na, paano na? So relational life dapat nag-grow din. So the power of within. Balikan natin ang Acts 10:18. Paano ko nasabi na with Him all issues have an answer? Yan lang sinabi sa Bible. Kaya lang promise ito sa mga merong with Him. Sa mga may without, wala akong may papromise sa inyo. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing many or some. All who were under the power of the devil because God was with Him. Kahit ang devil, kahit ang diablo, walang magawa. Dahil pag pinag-usapan natin ang anointing, masyadong pinahirapan ito ng iba. Simplihan na lang natin. Ang ibig sabihin ng anointed, lahat tayo anointed. Ibig sabihin lang, God is working inside of you. Wag muna natin pa sabihin na, ay may special power ka, pastor. Walang iba. Yung dyan nyo may kita sa verse na yan, ulit-ulitin nyo lang may kita nyo. Ang anointing pala, God is working with that person. Ganito lang kasimple yan. Gusto nyo effective sa ministry? Gusto nyo, ito, andito si Ronel, meron kayong labahan. Gusto mong maglaban ng maruming maputing damit? Andito si Nabanji sa Marisa. Paano ka makakapagpaputi ng maruming damit kung ang ikaw bilang tubig, marumi din kulay brown? Yun ang walang anointing. Kaya kung gusto mo maging effective this year, dapat ang tubig na lumalabas sa atin, clear. At ang resulta, outward manifestation ay talagang klaro. Yan lang kasimple yan. Ang anointed, ilagay mo na lang sa baba with Him. Ayaw ko nung pabigatin ang meaning niyan, which is pinahirapan ng marami. Babalikan ko lang katotohanan how God anointed Jesus of Nazareth. Simple lang, kung paano siya sinasamahan ng Holy Spirit and power. Bakit? Dahil may relasyon sa siya sa Panginoon. Tama ang kanyang relasyon. Paano mag-work sa iyo ang boss mo kung ikaw ay salungat naman sa kanya? All who were under the power of the devil because God was with him. Ang point dito, paano mo mapapaalis si Satan kung invited mo siya sa buhay mo? Paano mapaalis ang evil spirit sa pinagpipray mo kung siya ay invited mo sa buhay mo? Nasa mind mo siya, siyang pitan ng puso mo. Pag nagsabi si God, Dennis, forgive. Hindi, Lord, nasaktan ako eh. Ito, pag pray mo ito, may spirit of bitterness. Pag pray kita, grabe ka, hindi mo dapat nagagalit na ganyan. Samantalang ikaw, hindi mo madil ang sarili mo. Paano ka ngayon magiging blessing sa iba? Kaya mo siya ipag-pray, pero walang nagpo-flow na anointing sa iyo. Iyan ngayon ang the power of with Him. Number 2, with Him, all the unsure become sure. Ayan. Kita makita nyo, ang pinag-uusapan natin dito, paano madidil ang karamdaman. Pag pinag-usapan natin ngayon ang cancer, terminal cancer, ito may lagnat, ito mayroong diabetes, ito may... Kahit nga mga doktor, ang taas ng technology ngayon, hindi pa rin nila madil kung paano talaga. Madali lang ngayon matuklasan ang pangalan ng sakit, pero kung paano pagalingin, mahirap. So tingnan natin dito. With Jesus Christ, with the Holy Spirit, all the unsure become sure. Tanda natin, wala pang nakarating sa future. Marami na akong pinag-pray, may gumaling, ang iba namatay. Paano mo masasabi, pastor, na itong ipagpe-pray mo mabubuhay? Hindi ko alam. May mga time na sinasabi ng Holy Spirit, may promptings na mabubuhay ito. Naalala ko si Edwin, sinama ako sa Heart Center ba yun? Heart Center, may pinag-pray kami na bumbulwak ang bibig ng dugo. Galing pang Cebu yun, ano? Sabi niya, bro, samahan mo naman, tito mo ba yun? Kamag-anak. Sabi niya, pag-pray mo naman ang tito ko. So pinunta namin sa Heart Center. Gabi na. Pagdating namin doon, bumbulwak ang dugo sa bibig. Alam mo, yung klaro lang talaga yon. Nung pagtingin ko sa kanya, ang word ni God, kukuhanin ko na to. Ang hirap sabihin kay Edwin, ang hirap sabihin sa kamag-anak na kukuhanin niya na yung nasa bed. Kaya ang prayer ko, iba din. Kaya hindi nakatakot mag-pray. If you are with Him, with God, madaling mag-minister. Lord, I just pray for this person. Lord, una-una sa kanya mga kamag-anak, please
Prepare them, God. Comfort them. Bless them, God, with faith to believe in you dahil ikaw ang may akda ng buhay. I pray, God, sa itong may karamdaman na ito, I pray, God, that you will heal kung ano man ang nararamdaman niya. Pero hindi ko sinabing mabuhay na. Paglabas namin, ando na kami sa overpass. Bro, mamamatay na yon ang word ni God. Madaling araw, patay. So hindi nakakatakot yung unsure, nagiging sure. So anong goal mo doon, pastor, ng pagpunta mo para mamatay? Hindi. Lord, anong gusto mo diyan? Kasi wala naman ako plano sa taong may sakit eh. Pero ang problema, yung mga tao umaasa, minsan papaasa, gagaling yan, makapangyarihan. Alam naman natin may mamamatay. So kaya kung magmi-minister ka at maging effective, maging ang relasyon natin sa bahay, sa ating trabaho, gusto mong maging unsure, always invite with Him. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit in power and how He went around doing good and healing all. Minsan, ang pagpanaw natin dito sa lupa ay healing na din. Kasi ang ating katawan talaga habang tumatanda, nabubulok. Tumatanda tayo. Wala ritong matibay kahit ang bakal kinakalawang. Kaya dapat nating matanggap yon. Kaya nga sa ating leadership training, meron tayong self-acceptance. You have to accept na minsan ang pagpanaw natin, paglipat natin mula rito hanggang sa presensya ni God ay healing also. Dahil ang hirap na nabubuhay ka, hindi ka naman makalakad, ang dami mong pain na nararamdaman, kaya kinukuha na tayo ni God. Healing all who were under the power of the devil because God was with him. With today's technology advancements, science can explain illness with accurate pictures of bacteria, viruses, but it cannot guarantee complete recovery. Kaya ang mga doktor ang binibigay sa atin pain reliever. Hindi rin kayang ipangako ng medisina, ng science. Oo, na pag-aaralan nila katulad ng anak ko. Sabi nila, alam nila kung anong ibig sabihin ng hydrocephalus, saan ang galing yan. Sabi ko, paano ito may iwasan, doktor? Sabi niya, wala rin na kayo magawa. Kasi hindi sila may-ari ng human body, si God. Kaya dumikit tayo sa Kanya kapag meron tayong nararamdaman. Only Jesus has authority over the human body, His creation. Marami tayong nakalista sa Bible, demon possessed. Walang doktor na nagka-cast out ng demon possessed sa mental hospital. Baliw. Diyan ka lang hanggang sa mamatayan. Ita-tranquilizer lang yan. Pilay na nakalakad, bulag na nakakita. May lagnat ang nanay ni Peter. Pinag-pray. Leprosy. Cancer patients. Patay na buhay. Si corrupt. Sino yung corrupt? Si Matthew, tax collector. Prostitute. Sinners na gumaling. Nagbago at nagkaroon ng bagong pag-asa sa buhay. Iyan ang ministry ni Jesus. Hindi lamang ito physical sickness. Spiritual din sa ating spurfis. Pero ang tanong ko sa inyo, Pastor Dennis, ano ngayon yan? Bakit natin ito pinag-aaralan? Bakit nyo pinag-aaralan? Anong connection nito sa atin? Ang pinag-usapan natin kanina noon, nung panahon ni Jesus Christ, ano naman ito sa atin ngayon? I tell you the truth, sabi ni Jesus, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this because I am going to the Father. Iniwan sa atin ni Jesus ang ministry na ginawa niya kanina. 3 years lang siya nag-minister at the rest. Kaya marami kang magagawa kasi more than 3 years ka na mag-minister. You can do even greater things than this because I'm going to the Father. Ang tanong ko sa inyo, andito pa ba si Jesus Christ? So kaya mo magpalayas ang dyablo? Yes. Dahil sabi ni God, I have given you authority to trample on snakes and scorpions. Nasa kamay natin ang ministry na to. Yung the power of with Him, binigay niya na. Kaya kapag may nakasalubong ka na possess, huwag kang tatakbo. Ikaw ang pag-asa nila, ang church. I tell you the truth, anyone who has faith in me, na kanino ang pananampalataya mo. For our application question, ano ang wisdom na narinig mo sa assurance of the unknown? Anong sekreto para sa effective living at ministry this 2026? Iniiwan ko sa inyo itong first part, assurance of the unknown. Kung gusto mong malaman ang future, stay with God. Pero kung gusto mong malaman, gusto mong mag-trial and error sa buhay, try doing your own thing this 2026. Pero hindi ako magagalit sa inyo. Pag pumalpa ka, andito pa rin ako, God willing buhay pa, willing ako mag-counsel at tumulong sa mga taong naliligaw ang buhay. The power of the with Him, narinig mo na siya. At kung narinig mo siya, ito ang best part
na Lord, yung narinig ko sa iyo na word ngayon, sisimulan ko na. At doon nagsisimulang word na faith goal. Kasi nag-develop siya ng faith habang pinapakinggan mo ang kanyang word. Marami akong sinabi, marami kayo narinig. Pero merong isang, alam mo nasa puso mo at sinasabi si God, it's up to you if you will obey Him or disobey and do your own thing. Let's pray. Father God, we honor you today. Thank you for the word. Thank you God. Truly nga, Panginoon, na kapag kami may faith sa iyo, yung ginawa mo, kaya naming gawin at pwede pang higitan kasi 3 years ka lang nag-minister dito. Panginoon, salamat na hindi mo lang kami niligtas, kundi binigyan mo kami ng job order, yung kamay mo, yung ministry mo, iniwan mo sa bawat isa sa amin. Kaya purihin ka. Thank you God, because we are assured of the unknown, because you are with us. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you. Enjoy this time. Tawagin natin si Mako para sa ating